So, umiinit ang sitwasyon sa Middle East. Lumalawak ang labanan sa pagitan ng Iran laban sa Israel at Estados Unidos. Hindi na ito simpleng tensyon lamang. May direktang pag-atake, may palitan ng missile, at damay na ang mga ilang bansa sa rehiyon. Matapos magpaulan ng missile ang Israel at Amerika sa Iran, isang oras lamang lumipas, pinaulanan din ng Iran ang mga bahagi ng Bahrain, UAE, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan at ang Israel. Tanging Saudi Arabia lang ang hindi sinalakay. Nagugat ng lahat sa isyu ng nuclear weapons dahil sa pangangamba ng Amerika at Israel sa patuloy na paggawa ng nuclear capability ng Iran na itinuturing nilang malaking banta. Idinamay ng Iran ang mga bansang may presensya ng base militar ng Amerika sa rehiyon, kaya mas lumawak ang saklaw ng tensyon. Ngayon, dito naging seryoso ang usapan. Kapag ang mga bansang may mga presensya ng US military sa Middle East ay nadadamay, ang epekto ay hindi lamang pang-rehiyon. At habang nangyayari ito, naglabas ng pahayag ang Russia, China at North Korea na kumukondena sa mga hakbang ng Israel at Amerika laban sa Iran. Ganon din naman ang United Nations. So ibig sabihin, nabuo ang pagkampi-kampihan ng mga bansa sa dalawang panig. At nang makumpirma ang pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, agad nagsalita ang mga malalakas na leader ng mundo. Si Vladimir Putin ng Russia ay tahasang kumondena sa pagpatay at sinabi na ang pag-target sa isang nakaupong pinuno ng estado ay isang seryosong paglabag na maaaring magdulot ng mas malawak na kaguluhan sa rehiyon. Para sa Russia, ang ganitong hakbang ay hindi simpleng military move. Ito ay maaaring magbukas ng mas mapanganib na yugto ng banggaan ng mga bansa. Si Xi Jinping ng China ay nagpahayag ng matinding pag-aalala at iginiit na ang ganitong uri ng aksyon ay naglalagay sa buong Middle East sa alanganin at maaaring magpasiklab ng mas malawak na krisis. Samantala, ang pamahalaan ni Kim Jong-un ng North Korea ay malinaw ang paninindigan. Tinawag nila itong agresyon at sinabing ang pagpatay sa isang leader ng estado ay isang hakbang na nagtutulak sa mundo patungo sa mas malaking kaguluhan. Ibig sabihin, para sa mga bansang ito, ang pagpatay sa Supreme Leader ng Iran ay hindi lang usapin ng Iran at Israel. Ito ay isang galaw na may potensyal na baguhin ang balanse ng kapangyarihan at magdulot ng mas malawak na alitan sa pagitan ng mga malalakas na bansa. At dyan nagsisimulang mabuo ang pangamba ng marami. Kasi nga kapag ang malalakas na bansa ay pumipili ng panig, tumitindi ang posibilidad ng mas malaking banggaan. Hindi pa naman ito tuwir ang pagpasok ng tropa mula sa Russia o China sa gitna ng labanan. Pero ang kanilang malinaw na tindig ay nagpapakita ng pagkampi-kampihan ng mga bansa na seryosong binabantayan ng mundo. Ngayon, para sa mga nagbabantay ng propesiya na kagaya natin, may malalim kasing tanong dito. Sa Ezekiel, may binabanggit na grupo ng mga bansa na aatake sa Israel balang araw. Nandun ang Persya na tumutukoy sa modernong Iran at may puwersa na mula sa Hilaga na madalas inuugnay sa Russia. Kaya kapag nakikita natin na ang Iran at Russia na tila nasa iisang panig sa mga usaping internasyonal, napapatingin tayo sa propesiya. Ito na ba agad ang Gog and Magog? Dahil ayon sa pag-aaral na banggit sa Ezekiel chapter 38, ang Russia at Iran. At sa Ezekiel 38, nilalarawan ang Israel na namumuhay na may kumpiyansa at kapayapaan bago mangyari yung pag-atake sa propesiyang ito. Pero sa kasalukuyan, ang Israel ay nasa ilalim ng mataas na alert at aktibong depensa. So ibig sabihin, hindi pa tumatama ang propesiya ng Ezekiel 38 at patuloy pa rin natin itong binabantayan. Gayunpaman, malinaw na ang mundo ay nahahati na sa mga panig. Kapag ang US at ang Israel ay nasa panig at ang Russia, China at North Korea ay nasa kabilang panig sa kanilang mga pahayag at tindig,
Ibig sabihin na bubuo na ang pagkampi-kampihan ng mga bansa sa dalawang panig. Ito na ba ang simula ng mas malaking digmaan na mauuwi sa World War? Posible kung lalawak ang kampihan at mas maraming bansa ang direktang pumasok. Ngayon, ito na ba ang eksaktong Gog and Magog na binanggit ng Biblia? Ang kabuong larawan ay patuloy pa rin nating binabantayan. Ang malinaw ngayon, ang Middle East ay muling nasa sentro ng worldwide prophetic time clock. At kapag ang Iran, Israel, Amerika at mga malalakas na bansa sa Hilaga ay nasa parehong eksena, seryosong usapan ito sa larangan ng propesiya. Tandaan, ang propesiya ay isa pa ring propesiya at malalaman mo lang ang sagot kapag natupad na ang propesiya. Kaya patuloy tayong mag-aral at magbantay propesiya.